Yo, what's up? Magandang araw po sa inyo lahat. Welcome po sa panibagong video natin dito sa Makapili TV. Ngayon, pag-usapan naman natin itong mga confidential funds ng gobyerno natin. So, ano-ano ba itong mga confidential funds na to? Usually, ang meron nito yung executive, which is yung PNP, AFP, NBI, pati Presidente, OVP. So, ngayon dito, tatalakayin natin dito kasama si Banat Bay kung paano daw ba susolusyonan o paano ba yung pag-reimburse ba nito, paano ba ginagamit o yung pag dito kung paano ba nila na-itemize yung paggamit ng budget ng confidential funds. Nagpulong din ngayong araw sa Senado ang Select Oversight Committee on Intelligence and Confidential Funds. Ito ay para pag-aralan kung paano ginagamit ang confidential funds na ibinigay sa ilang ahensya ng gobyerno simula nung nakaraang taon. Ayon kay Senate President Mig Zubiri, kabilang sa mga aaralin nila ang confidential funds na binigay sa mga opisina ng Pangulo at Pangalawang Pangulo. Ayon pa kay Senate President Zubiri, nagsumiti na ng detalyadong report ang lahat ng ahensyang binigyan ng confidential funds simula nung nakaraang taon. Ang naturang report daw ang aaralin ng Oversight Committee. Ito. Papakita ko lang yung news na yan, ha. Ito yun, Pinubusisi naman sa Senado kung paano ginamit ng mga ahensya ang ibinigay na intelligence at confidential funds sa kanila simula noong nakarang taon. Nakatutok si Mav Gonzalez. Sinimulan kanina ng Select Oversight Committee ng Senado ang pagbusisi kung paano ginugol ng mga ahensya ang kanilang intelligence at confidential funds para sa taong 2022 hanggang 2023. Kanina, binuksan ang report ng Office of the President. Pero ang tanong lang dito is, yung tanong dito sa presidente, kung paano nila bubusisiin yung kusang ginamit ng presidente, yung kanyang confidential at intelligence fund. Kung kaalyado niya itong Senate President, di ba? Remember, sa batas, ang kailangan lang is letter lang na ginamit ng maayos yung pera ng confidential at intelligence fund ng presidente. Hindi kailangan i-itemize. Walang nakalagay doon kung saan ginamit. So, dito medyo may problema tayo kung paano nila bubusisiin yung sa presidente. At ayon kay Senate President Mig Zubiri, wala raw silang nakitang questionable. Most of what we saw were actually in aid of anti-drugs, anti-human trafficking, yung anti-terrorism, dealing with tipsters, yung nagbibigay po ng tip, tapos informants at meron pong corresponding parang reward. Things like that, which I think is very important. Kailangan natin gawin yun at very successful as the report is very thorough. Ayon kay Zubiri, nagsumiti na ang mahigit 20 ahensya ng kanilang report. Nire-report din sa Commission on Audit ang paggastos sa intelligence at confidential funds. At dahil sensitibo raw ang impormasyon sa mga report, hindi raw ilalabas sa publiko ang laman ng mga dokumento. Ayon kay Zubiri, hindi lang puro para sa national security ang pondo. Isang agency na ginamitan yan for... Zubiri, pwede mo bang sabihan yung kasama nyo dyan? Tungo ng tungo Tingnan nyo ito babaeng to. Informasyon sa mga report, tungo ng tungo hindi raw ilalabas sa publiko ang pero ang daldal ng mga dokumento. Ayon kay Zubiri, hindi lang... Tumuto ka ba yan? Pambihira to si Banat Bay, lahat napapansin eh. Pero maganda yung observation ni Banat Bay sa ibang mga video niya na inoobserbahan niya yung mga pag ganyan may mga meeting, mga in-interview, yung mga expression, mga gesture, hanggang binabantayan niya eh. Kaya minsan, maganda rin ito, nakakatawa lang na napansin niya yung tungo ng tungo na babae. Ganun tuka ng tuka. Alam niya kaya yung ginaganon-ganon niya? Puro para sa national security ang pondo. Isang agency na ginamitan yan for removal of informal settlers from their area, giving them assistance and relocation sites. So, it doesn't exactly have to be... Alam mo siguro yung sa classroom nyo, yun yung si Ontiveros, parang siya yung yung pampagulo lang. Alam mo yung mga, pasensya na ha. May ganun kasi kaming kaklase nun sa eskwelahan, yung parang, yung makahirit lang siya, basta makaepa lang siya. Masabi lang na meron siyang nasabi para isipin namin, matalino siya, ganun. Pero kahit yung mga sinasabi niya, wala namang kwenta. In short, yung sinasabi ni Banat Bay, mema. Diba? Yung may masabi lang,
para masabi nga na medyo may alam, may utak, magdadalang ng kung ano-ano para paano masabi nga yung na nakipag-participate, may alaman yung utak. Ganoon si Ontiveros. Yun lang. Para si Atty. Libayang, ganun. Yung para na may masabi. Isa pa yun. Pero sa totoo lang, nerdo. Kawawa sa akin yung sa eskwelahan ko noon, sa Claret. Pag may mga ganyan, yung epal-epal, yung wari, sinong gusto mag-report? Magtataas ng kamay. Ay, may mga ganun magtataas ng kamay. Naalala ko yung mga kaklase ko, tataas ang kamay. Tapos magsasalita siya. Alam mo kung ano sinabi niya? Kung ano lang sinabi ng teacher. Oh. Alam mo, kasi ito naman pinagsisihan ko na sa buhay ko. Gusto ko lang ikwento. Ito, loko rin to si Banat Bay, no? Kahit di mo na ikwento Banat Bay yun. Pero wag niyong gagayahin yun, ha, mga kabataan. Hindi po maganda yun, ha. Wag niyo pong gagayahin yun. That's not nice. Do ang Pangulo na maglabas ng pondo para sa mga bago o kagyat na aktibidad ng mga ahensya ng gobyerno alinsunod sa Special Provision No. 1 ng Fiscal Year 2022 Contingent Fund. Kabilang daw sa ni-request ng OVP ang 96.4 million pesos para sa financial assistance and subsidy at 125 million pesos para sa confidential funds ng bagong tayong satellite offices. Para sa GMA Integrated News, Mav Gonzalez. Ako, ito lang, ha. Paulit-ulit ko sinasabi, nagtitiwala ako kay CBP Sara pagdating sa confidential and intelligence funds na kung saan niya gagamitin niya, yung opisina niya. Ang talagang gusto ko lang mangyari, kasi nakita natin yan sa panahon ng PRRD, talagang naging successful ang NTF-ELCAC noon. Okay? Talaga namang marami talagang bumagsak. Ang ngayon nga, pagka may mga kinakausap po ako sa kasundaluhan, talagang mahina na. Mahina na dahil una-una, naaabot na Naaabot na ng gobyerno yung mga nandun sa mga liblib, nabibigyan naman na sila. Actually, Tsaka mapansin nyo, di ba, nabawasan na yung mga kongresistang aktivista kapanalig na NPA sa Kamara, di ba? Pero yung Makabayan Black, ilan na lang sila. Ang dami natanggal sa kanilang nakarang eleksyon. So, yung patunay yan na humihina na talaga yung NPA. Kailangan lang talaga pukpukin pa ng pukpukin para maubos na yung mga yan. So, sana nga ipagpatuloy ni BP Sara to. Mahirap na talaga ngayon. Ang malalakas na ngayon, hindi na ang problema ngayon yung mga rebelde, hindi na. Ang problema ngayon, yung mga political dynasty sa probinsya. Yun na ang nagiging problema ngayon. Pero yung mga rebelde, wala na, mahina na talaga sila. Yung mga matatanda, hindi na sumusunod sa kanila. Ang talagang nire-recruit nila para mabuhay uli nila ay ang mga estudyante. Kasi tandaan ninyo, estudyante, madaling maloko yan, lalo na pag pumunta yan sa State University. Bakit? Kasi malayo sa pamilya nila. Pag pumunta yan, kunwari sa isang state university, even minsan, lalo na kung sa UP Diliman, ang layo, o di kaya sa PUP, o kung saan man, dito sa NCR, galing silang Visayas o Mindanao, sobrang layo. Pero kahit nga doon sa mga Mindanao, tapos pumupunta sa syudad, malayo na rin talaga sa magulang. So, in other words, medyo hindi na sila nagagabayan ng kanilang mga magulang. Yun ang problema dyan. Tsaka isa pa, ang mga kabataan ngayon, talagang yung curiosity nila, grabe. Gusto nilang lahat subukan. Kumbaga parang gusto nilang ma-experience kung ano ba yung ginagawa at masyado silang adventurous na. Hindi na, sorry pero talaga yung iba, hindi na gano'n nag-iisip. Basta go lang ng go, akala nila yun, mas nakakatuwa yun, talagang cool sila. Hindi. Kaya sa mga magulang, talagang as much possible, talagang tutukan nyo, gabayan nyo, kwentuhan nyo anak nyo kapag may lumapit sa anak nyong ganyan, nag-recruit, i-reject kagad nila antimano, wag nilang pagkakausapin. At dahil dyan, tinitake ng advantage siya ng mga
rebelde to recruit. 'Di ba? Gagawin nila, may problema sa pamilya, merong mga nangyayari sa kanilang bahay, kulang ang binibigay nila tatay, nila nanay, eto na, papasok na ngayon ang recruitment nitong mga rebelde. Diyan sila nakaka-recruit sa mga bata. Siyempre, yung mga bata naman alam niyo yung unang sinasabi nila, ang una nilang dahilan kung bakit sila pumasok ng org ang tawag dyan dahil sa belongingness. They want to be, alam mo yun, wala naman kasing, bibihira na lang siguro ang taong, lalong-lalo na pagkakabataan ka, na ayaw mo mabilong sa barkada. Gusto mo nga kaya nga meron tayong, di ba ang dami nating meron tayong mga fraternity, hindi pa natigil yan. Nung tumanda, nagkaroon pa ng kung ano-ano pang fraternal brotherhood, hanggang pagtanda mo. Yan ang yan ang gustong-gusto ng pasensya na pero yan ang ginagamit ng damonyo. Yung belongingness, kasi malungkot ka, gusto mo ng happiness, dito ka sa barkada mo. Totoo yun Totoo yung sinasabi ni Banat Bay na talagang ang mga nagre-recruit na yan, magagaling. Talagang alam nila sino yung mga kulang sa kaibigan, kulang sa, alam nyo yun, yung paniwalain. Alam nila yan, kaya madali nila nare-recruit yung mga kabataan. Diba? Kaya dapat talaga, ma-eradicate na itong mga aktivista na to, mga NPA na to, para maging panatag na rin ng mga kalooban ng mga magulang na nagpapaaral sa kanilang mga anak, lalo na yung mga malalayo na kailangan lumuwas. Hindi nila nagagabayan ng 100%. Kaya mostly yung tinatarget ng mga aktivista. So, sana lang matanggal na to. So, abangan pa natin to sa mga susunod pang araw. Maraming salamat po.